please raise your right hand and... Humarap sa pagdinig sa Kamara si Kasiguran Sorsogon Mayor Jose Edwin Hamor, kaugnay sa anomalya raw sa 2019 national budget kung saan nadiskubring may 75 billion pesos na nadagdag sa budget ng DPWH para sa flood control project sa Sorsogon. Imbitado rin si Budget Secretary Benjamin Diokno pero di pa rin ito dumalo. Ang akusasyon ni House Majority Leader Rolando Andaya, aabot sa 81 million pesos ang natanggap ng Arimar Construction Corporation na pagmamay-ari ng pamilya Hamor na mga balai raw ni Secretary Diokno. Muling itinanggi ni Mayor Hamor na balai niya si Diokno. Minsan lang araw silang nagkita. Ang tawag niyo po sa akin, Mayor. Pero balai ka niya? Hindi po, hindi ko balai. Anong tawag sa'yo? Pero Mayor. Asawa niyo po si Esther Hamor. Anak ni Esther Hamor, yung pinangasawa ng anak niya, balai po kamo. Hindi ko po alam ang tawag dyan, pero balai kamo. gaya na sinabi mo kanina, kung kaano-ano ko, wala po. Asawa ni Mayor Hamor si Sorsogon Vice Governor Esther Hamor. Ang anak ni Vice Governor Hamor na si Romeo Sicat Jr. mula sa kanyang unang asawa, ang napangasawa ng anak ni Secretary Diokno na si Charlotte. Ang sabi ni Andaya, batay sa 6 na deposit slips, may 81 million pesos na pumasok sa account ng Arimar mula raw sa mga contractor na nakuha ng DPWH na mga umano'y dummy corporation ng Arimar Construction. Karamihan daw ng mga malalaking kontraktor, dami at namomorsyento lang sa mga lugar nila. Sabi ni Hamor, nag-divest na siya sa kumpanya at nilipat na ito sa kanyang mga anak. Sa dokumento ipinakita ni Andaya kasama sa incorporators ng Arimar ang manugang ni Diokno na si Sicat Jr. Paliwanag ni Mayor Hamor, sa papel lang daw kasali sa korporasyon si Sicat Jr. at ang kasunduan nila, ibibigay din ito ang kanyang parte sa mga anak ng alkalde. Sinubukan rin alamin sa pagdinig kung kailan na ipasok at sino ang nagpasok sa DPWH budget ng 75 billion pesos para sa mga flood control projects sa Sorsogon. Pero nagtuturuan dito ang DPWH at DBM. Your Honor, just to clarify, it was DPWH personnel who encoded the projects within the 480. Exactly. And they also encoded the projects under the 75 billion, just to clarify. DBM did not encode it. Only 480 billion was encoded. Was endorsed and submitted with a list of projects. So now who's telling the truth here? Umaasa ang House Committee on Rules na makakadalo sa pagdinig si Diokno para mabigyang linaw ang issue. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunan ng bagong pahayag si Secretary Diokno kaugnay rito. Pero dati na niyang sinabing guni-guni lang ni Andaya ang mga parata. Bukod daw sa mali ang numero, hindi rin daw nakabase sa katotohanan ng ibinibenta nitong kwento. Wala anyang kinalaman ng DBM sa pagpapatupad ng mga proyekto at sa pag-award ng mga kontrata. Ang trabaho raw ng ahensya ay magtakda ng limit sa alokasyon at suriin kung tugma ang mga panukalang programa ng mga ahensya sa prioridad ng gobyerno. Bernadette Reyes, GMA News.